Patay na si Athena. At ako, si Jasmine, ang pumatay sa kanya. Hindi ko ginamit ang kutsilyo o baril, ginamit ko ang sakit, ang alaala ng pagtataksil, at ang pangakong babawiin ko ang lahat ng kinuha sa akin. Ang bawat paghinga ko ngayon ay hiram na lang sa pagkakataong ibinigay sa akin ng tadhana, isang pagkakataong hindi ko sasayangin. Malayo pa ba tayo, Luigi? Tanong ko, habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang lumang kotse. Ang mga ilaw ng poste sa kahabaan ng Lex ay parang mga bituing nagmamadaling dumaan, bawat isa ay saksi sa pagtakas ko mula sa impyernong minsan kong tinawag na tahanan. Malapit na, Vena ay, Jasmine pala, mabilis niyang pagtatama. Mahigpit ang kapit niya sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay bakas na bakas. Si Luigi. Ang aking nakaraan na naging kasalukuyan. Ang lalaking 10 taon kong hindi nakita, pero sa isang tawag ko lang sa gitna ng gabi, dumating siya na parang walang oras na lumipas. Salamat ulit ha? Sabi ko, ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Baka tuluyan na talaga nila akong Hindi ko matapos ang sasabihin ko. Bumalik na naman sa isip ko ang malamig na sahig ng bodega, ang matalim na tingin ni Melanie, ang biyenan kong halimaw, at ang walang emosyong mukha ni Arnold, ang asawa ko. Habang pinapanood niya ang kanyang ina na unti-unting kumikitil sa buhay ko. Ang huling narinig ko bago ako mawala ng malay ay ang sinabi ni Melanie, walang silbi. Itapon niyo na yan sa ilog. Isipin na lang ng lahat na nag-abroad at sumama sa ibang lalaki. Napapikit ako ng mariin. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa, parang isang bukas na sugat na hinihipan ng malamig na hangin. Huwag mo nang isipin yun, Jazz, malumanay na sabi ni Luigi. Inabot niya ang kamay ko at marahang pinisil. Ang init ng palad niya ay parang kumot na bumalot sa nanlalamig kong kaluluwa. Ligtas ka na. Hindi ka na nila masasaktan. Napatingin ako sa magkahawak naming kamay. Ganoon pa rin. Ang pakiramdam na parabang ang kamay niya ay ginawa para hawakan ang sa akin. Bakit ko nga ba siya pinakawalan noon? Dahil sa pangarap. Dahil sa sinabi ng mga magulang ko na mas may magandang kinabukasan ako sa isang mayamang lalaki tulad ni Arnold. Mga pangarap na nauwi sa bangungot. Ang mga anak ko, Luigi, mahinang usal ko. Sina Lucas at Sofia, paano sila? Huminto ang kotse sa tapat ng isang maliit, 2-story na apartment sa isang tahimik na subdivision sa Bulacan. Pinatay ni Luigi ang makina at hinarap ako. Ang mga mata niya, na dati puno ng saya at pang-aasar, ay seryoso at malalim ngayon. Babalikan natin sila, Jasmine. Pangako yan. Pero sa ngayon, kailangan mo munang maging malakas. Kailangan mong mabuhay ulit. Para sa kanila. Tumango ako, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tama siya. Ang paghihiganti ay hindi para sa akin lamang. Para ito sa dalawang anghel na pilit na inilayo sa akin. Ang apartment ay simple lang. Mas maliit kaysa sa walk-in closet ko sa mansyon ni Arnold, pero sa unang paghakbang ko pa lang sa loob, naramdaman ko ang kapayapaan. Walang nagmamatsyag na mga katulong na handang isumbong ang bawat kilos ko. Walang matang mapanghusga ni Melanie. Walang anino ng panloloko ni Arnold. Dito, ako lang. Ako si Jasmine. Hindi ito kalakihan, pero ligtas ka rito, sabi ni Luigi habang binababa ang iisang maleta na naglalaman ng lahat ng naisalba kong gamit, ilang damit, kaunting pera, at ang mga peking dokumento na nagbigay sa akin ng bagong pangalan. Kinausap ko na ang may-ari. Si Aling Nena. Mabait yun, hindi tsismosa. Sobra-sobra na to, Luigi. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Ngumiti siya, isang ngiting nagpagaan sa mabigat kong dibdib. Wala kang utang sa akin, Jazz. At saka, may kasama ka naman dito sa plano mo. Hindi ka nag-iisa. Kinaumagahan, dinala ako ni Luigi sa isang maliit na coffee shop ilang kanto lang mula sa apartment. Kanto Kape ang nakasulat sa kahoy na karatula. Ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ay sumalubong sa amin. Sa likod ng counter, isang babae na nasa mid-negatibo 40, may maiksing buhok at matapang na aura, ang abala sa pag-operate ng espresso machine. Eunice, si Jasmine pala, pakilala ni Luigi. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Tumingin sa akin si Eunice mula ulo hanggang paa.
Ang mga mata niya ay parang scanner, sinusuri ang bawat piraso ng pagkatao ko. Sa isang saglit, kinabahan ako. Paano kung hindi niya ako tanggapin? Pero bigla siyang umiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May lungkot doon, isang lungkot na pamilyar sa akin. Jasmine. Ako si Eunice. Simula bukas, ikaw na ang bahala sa counter. Marunong ka bang gumamit nito? Turo niya sa makina. Umiling ako. Pero mabilis po akong matuto. Good. Kailangan mo niyan dito, sabi niya at bumalik na sa ginagawa. Naiwan kami ni Luigi sa isang maliit na mesa sa sulok. Huwag mong masamain si Eunice, bulong ni Luigi. Mabait yan. May pinagdaanan lang din na mabigat. Katulad mo. Doon ko nalaman ang kwento. Si Eunice ay dating mayaman din, ang nag-iisa niyang anak na babae ay nasawi sa isang hit-and-run accident. Ang nakasagasa, isang aroganting binatang nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Hindi kailanman nahuli ang salarin dahil sa impluwensya ng pamilya nito. At ang pangalan ng pamilyang iyon? Montemayor. Pamilya ni Arnold. Biglang nanlamig ang buo kong katawan. Ang tadhana ay mapaglaro. Pinagsama-sama kami ng sakit. Si Luigi na iniwan ko para sa maling tao. Si Eunice na nawalan ng anak dahil sa kapabayaan ng pamilya ng taong sumira sa buhay ko. At ako, si Athena, na pinatay para isilang si Jasmine, ang instrumento ng kanilang pagbagsak. Sa mga sumunod na araw, sinimulan kong aralin ang buhay ni Jasmine. Natuto akong gumawa ng latte, mag-operate ng cash register, at mumiti sa mga customer kahit na sa loob-loob ko ay sumisigaw ako sa galit. Ang kanto kape ang naging perpektong taguko. Isang lugar na ordinaryo, isang lugar kung saan walang sinuman ang mag-iisip na hanapin ang isang Athena Montemayor na dapat ay patay na. Tuwing gabi, pag-uwi ko sa aking maliit na apartment, binubuklat ko ang laptop na bigay ni Luigi. Dito, unti-unti kong binubuo ang aking plano. Ang unang target, si Andrea, ang kabit ni Arnold. Ang babaeng walang kahihiyang ipinagmalaki ang relasyon nila, ang babaeng kasama ni Arnold noong gabing sinusubukan akong patayin ng ina niya. Habang tinitingnan ko ang kanyang mga social media account, puno ng mga larawan ng kanilang mga mamahaling biyahe, mga bagong alahas, at mga ngiting mapang-asar, hindi ko maiwasang hindi maalala ang isang partikular na gabi. Flashback. Arnold, please, wag mong hayaan si Mama, pagmamakaawa ko, habang kalagkad ako ng 2 security guard papunta sa bodega. Dugo ang dumadaloy mula sa aking noo kung saan ako itinulak ni Melanie. Tiningnan lang ako ni Arnold, ang mga mata niya ay malamig, walang bakas ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako sa harap ng altar. Kasalanan mo to, Athena. Kung sana naging masunurin ka lang. Kung sana hindi mo na lang pinakialaman ang mga negosyo ng pamilya. Negosyo? O mga iligal niyong transaksyon, sigaw ko. Iyon ang naging kasalanan ko. Ang madiskubre ang mga lihim ng pamilya Montemayor, ang money laundering, ang smuggling. Akala ko, kapag sinabi ko kay Arnold, tutulungan niya akong itama ang lahat. Nagkamali ako. Isa rin pala siya sa kanila. Itinulak ako sa loob ng madilim at maalinsangang bodega. Sumara ang pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito ulit at pumasok si Melanie. Ang kanyang mukha ay parang demonyo sa dilim. May hawak siyang isang piraso ng bakal. Manang-mana ka sa nanay mong mahirap, sabi niya. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Akala mo dahil asawa ka ng anak ko, reyna ka na dito. Basura ka lang, Athena. Isang palamuti na kailangan ng itapon. Itinaas niya ang bakal. Ang huli kong nakita ay ang ngisi sa kanyang mga labi. At pagkatapos kadiliman. End of flashback. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang paghinga ko'y mabigat. Binuksan ko ang isang drawer at kinuha ang isang lumang litrato. Ako at si Luigi, noong high school kami, nakaupo sa isang bench sa park, masayang kumakain ng isaw. Ang simple ng buhay noon. Ang simple ng pag-ibig. Sa kabilang banda, may isa pang litrato. Sina Lucas at Sofia, nakangiti, yakap-yakap ako. Kinuha ito isang linggo bago ang insidente. Ang kanilang mga tawa ang nagbibigay sa akin ng lakas. Mama will come back for you, bulong ko sa litrato. Babawiin ni Mama ang lahat. At sisiguraduhin kong magbabayad sila. Bawat isa sa kanila.
Isinara ko ang laptop. Pinatay ang ilaw. Sa dilim ng aking kwarto, si Athena Montemayor ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay si Jasmine, isang babaeng may pusong sinugatan, pero may diwang hindi kailanman masisira. Ang paghihiganti ay nagsimula na. At sa larong ito, sigurado akong ako ang mananalo. Dahil hindi tulad nila, wala nang mawawala pa sa akin. Ang galit ay parang lason. Kapag hinayaan mong manatili sa loob mo, unti-unti ka nitong ubusin. Pero kung gagamitin mo ito ng tama, maaari itong maging sandata, isang sandatang kayang magpabagsak ng kahit sinong halimaw. At sa mga sandaling ito, ang lason sa aking sistema ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking pagkatao. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang maging si Jasmine ako. Naging rutina na ang paggising ng maaga, ang paglalakad papuntang kanto kape, ang pagtimpla ng daan-daang tasa ng kape para sa mga taong hindi ko kilala, at ang pag-uwi sa gabi sa aking maliit na apartment na amoy kalungkutan at pag-asa. Sa panlabas, ako ay isang simpleng barista. Pero sa loob, ako ay isang general na naghahanda para sa isang digmaan. At ang unang larangan ng digmaan, isang mamahaling mall sa Quezon City. Nakatayo ako sa isang sulok, nakasuot ng malaking sombrero at salamin, nagpapanggap na abala sa pagtingin sa mga sapatos na hindi ko naman kayang bilhin. Pero ang mga mata ko ay nakatuon sa isang babae sa kabilang boutique, si Andrea. Ang kabit ni Arnold. Napakaganda niya. Nakasuot siya ng isang puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang makinis na balat. Ang kanyang buhok ay alon-alon na nakalugay, at ang bawat tawa niya habang kausap ang salesledi ay parang musikang kayang bumasag ng salamin. Tiningnan niya ang isang pares ng hikaw na may diamante, at sa isang kumpas lang ng kamay, ipinabalot na niya ito na parang bumibili lang ng candy sa sari-sari store. Pamilyar sa akin ang lahat, naisip ko, at kasabay nito ang pait na gumuhit sa aking lalamunan. Ang mall na ito, ang mga tindahang ito, dati, ito ang aking mundo. Dati, ako ang nasa posisyon ni Andrea, hawak ang credit card ni Arnold, binibili ang lahat ng gusto ko para punan ang pagkukulang niya bilang asawa. Pero heto siya ngayon, masayang ginagampanan ang papel na dapat ay sa akin. Sinundan ko siya. Pumasok siya sa isang kilalang restaurant kung saan naghihintay ang kanyang mga sosyal na kaibigan. Ang kanilang tawanan ay umalinggaw sa buong lugar. Nag-order sila ng mamahaling wine at mga pagkaing halos hindi nila ginagalaw. Ang pinag-uusapan nila, mga bagong chismis, mga planong bakasyon sa Europa, at kung gaano diswiti si Arnold kay Andrea. Oh my gosh, girl. I saw the new photos on A. Ang ganda ng Baguio trip niyo ni Arnold, sabi ng isang babaeng may pulang buhok. Tumawa si Andrea, isang tawang puno ng kayabangan. It was nothing. Biglaan lang. You know Arnold, so spontaneous. Sabi niya, I deserved a break. Lalo na't medyo stressed daw ako sa foundation. Foundation. Napangisi ako sa likod ng aking menu. Andrea Cares Foundation. Isang non-profit organization na itinatag niya di umano para tulungan ang mga batang may kapansanan. Isang magandang fatsyada para sa isang maruming katotohanan. Isa ito sa mga natuklasan ko bago ang lahat. Ang foundation na iyon ay isa lamang sa mga paraan ng mga Montemayor para mag-laundry ng pera mula sa kanilang mga iligal na operasyon. At si Andrea, bilang tapat na aso, ang inilagay nilang tagapangasiwa. Kinuhanan ko sila ng litrato gamit ang luma kong cellphone. Malabo. Malayo. Pero sapat na para paalalahanan ang sarili ko kung sino ang kalaban ko. Sila na masayang nagpapakasasa sa buhay. At ako na kailangang magtago sa dilim. Ang mga anak ko malamang ay kasama ng babaeng ito. Tinatawag siyang tita o baka mas malala pa, mommy. Ang sakit. Nag-aapoy, kumakalat sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Hindi ako pwedeng manatili doon. Bago pa ako makagawa ng isang bagay na pagsisisihan ko, mabilis akong tumalikod at umalis. Pag-uwi ko sa apartment, ang unang ginawa ko ay buksan ang aking laptop. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang tinatype ko ang password. Ang galit na naramdaman ko kanina sa mall ay kailangan kong ilabas. Hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng isang mas matalinong paraan. Gumawa ako ng isang bagong email address, ang katotohanan, sasabihin@protonmail.com. Simple pero direkta.
Sino ang unang bibiktimahin? Hindi si Andrea. Masyadong halata. Kailangan kong magtanim ng duda sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Binuksan ko ang website ng Andrea Cares Foundation. Sa ilalim ng Board of Directors, nakita ko ang isang pamilyar na pangalan, Ms. Delia Alcaraz, isang kilalang socialite at asawa ng isang maimpluwensyang senador. Siya ang pinakamalaking donor ng foundation. Siya ang perpektong target. Nagsimula akong mag-type. Ang mga salita ay dumaloy mula sa akin na parang ilog ng lason. Subject, isang babala tungkol sa iyong donasyon. Mahal na Gian Alcaraz. Sumusulat po ako sa inyo bilang isang nagmamalasakit na mamamayan. Alam ko pong bukas palad kayong tumutulong sa Andrea Cares Foundation, sa paniniwalang napupunta ito sa mga batang nangangailangan. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo na mag-ingat. Hindi lahat ng nakikita ninyo ay totoo. May mga special projects at miscellaneous expenses, ang foundation na hindi idinedeklara ng maayos. Iminumungkahi kong ipa-audit ninyo ng pribado ang mga libro ng foundation. Magugulat kayo sa inyong matutuklasan. Magtanong-tanong po kayo tungkol sa mga maluhong biyahe ni Andrea. Baka ang perang pinaghirapan ninyo ang siyang ginagamit niya para sa mga ito. Isang nagmamalasakit. Pinindot ko ang e-send bago pa ako magbago ng isip. Isinara ko ang laptop at napasandal sa upuan. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ito na. Ang unang bato ay naibato na. Ngayon, maghihintay na lang ako sa mga alon na lilikhain nito. Kinabukasan sa kanto kape, halata ni Eunice na may iba sa akin. Parang lalagnatin ka, Jasmine. Okay ka lang ba? Tanong niya habang nagpupunas siya ng mga tasa. Pilit akong ngumiti. Okay lang po, Ate Eunice. Medyo napuyat lang kagabi. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ko. Itinigil niya ang kanyang ginagawa, sumandal sa counter at nag-cross ng mga braso. Jasmine, ilang linggo na tayong magkasama. Alam kong hindi ka lang napuyat. May dinadala ka. At kung ano man yan, parang lalo pang bumibigat. Sa sinabi niyang iyon, parang biglang gumuho ang pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Ang bigat na ilang buwan ko ng solong dinadala ay biglang naging napakabigat. Ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan ay nagbadyang tumulo. Nag-aalalang lumapit si Ate Eunice. Halika, Anya, at hinila niya ako papunta sa maliit na stockroom sa likod. Umupo ka muna. Doon, sa gitna ng mga sako ng kape at mga kahon ng asukal, sa wakas ay bumigay ako. Humagulgol ako na parang bata. Ang lahat ng sakit, galit at pangulila ay lumabas sa anyo ng mga luhang walang tigil. Hinayaan lang ako ni Eunice. Hinagod niya ang likod ko, hindi nagsasalita, hinahayaan lang akong ilabas ang lahat. Nang medyo kumalma na ako, kumuha siya ng isang basong tubig. Salamat, ate, sabi ko, ang boses ko'y paos. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo, Jasmine? Mahinahon niyang tanong. Noong una kitang makita, alam kong tumatakas ka. Pero hindi ko alam kung saan o kanino. Ang alam ko lang, pareho tayo ng sugat. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, nakita ko ang sarili kong sakit. Ang sakit ng isang inang nawalan. Huminga ako ng malalim. Ang pangalan ko po ay hindi Jasmine. At doon, ikinuwento ko ang lahat. Ang pangalan ko ay Athena. Ang pagpapakasal ko kay Arnold Montemayor. Ang mapang-abusong biyenan na si Melanie. Ang dalawa kong anak na sina Lucas at Sofia. Ang pagkatuklas ko sa mga krimen ng kanilang pamilya. Ang gabi kung kailan sinubukan nila akong patayin. Ang pagtulong sa akin ni Luigi. Ang bagong buhay ko bilang si Jasmine. Habang nagsasalita ako, hindi kumukurap si Eunice. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala, naging pagkagulat, at sa huli, naging isang matinding galit na sumasalamin sa sarili kong nararamdaman. Nang banggitin ko ang pangalang Key Montemayor, napakuyom ang kanyang mga kamao. Montemayor, inulit niya ang pangalan na parang isang sumpa. Sila ang pamilya ng demonyong pumatay sa anak ko. Nanlaki ang mga mata ko. Alam ko ang kwento ng hit and run, pero hindi ko alam na parehong pamilya ang may kagagawan. Ang bunso nilang anak, si Marco. Lasing na nagmamaneho, tuloy ni Eunice, ang boses niya inanginginig sa pigil na puot. Naglalaro lang sa tapat ng bahay ang anak kong si Maya.
10 taon pa lang siya, Athena. 10 taon. Binayaran nila ang mga testigo. Binayaran nila ang mga pulis. Ang sabi sa report, aksidente daw. Walang may kasalanan. Niyakap ko siya. Ngayon, ako naman ang nagbibigay ng lakas. 2 babae sa isang maliit na stockroom, pinag-isa ng iisang pamilyang sumira sa aming mga buhay. Ang aming mga luha ay naghalo, hindi na lang luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang sumpaan. Kaya pala, bulong ko. Kaya pala ganoon kadali para sa kanila na subukan akong patayin. Sanay na sila. Humiwalay si Eunice sa yakap at tiningnan ako ng diretso sa mata. Ang lungkot sa kanyang mukha ay napalitan ng determinasyon. Kaya pala nandito ka. Kaya pala tayo pinagtagpo. Hindi ito nagkataon lang, Athena. Kailangan kong mabawi ang mga anak ko, Ate Eunice, sabi ko. At kailangan kong pagbayarin sila sa lahat ng ginawa nila. Sa'yo, sa anak mo at sa akin. Isang matigas na ngiti ang sumilay sa labi ni Eunice. Hindi mo. Natin. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan ito ng mahigpit. Ang init ng kanyang palad ay puno ng paninindigan. Sa laban na ito, hindi ka na nag-iisa. Simula ngayon, kasama mo na ako. Sabay nating pababagsakin ang mga hayop na iyan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang panibagong lakas. Ang bigat sa aking dibdib ay bahagyang gumaan, napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi na ako si Jasmine na nag-iisa. Ako na ngayon si Athena, at may kasama na akong isang Eunice. 2 ina. Isang layunin. Pagbalik namin sa counter, parang walang nangyari. Nagpatuloy kami sa pagtatrabaho. Ngunit may bago sa hangin. Isang lihim na alyansa ang nabuo sa aming mga tingin. Nang gabing iyon, bago ako matulog, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula kay Luigi. Jazz, tumawag ka paggising mo. May nalaman ako tungkol kay Arnold. Importanteng malaman mo to kaagad. Biglang kumabog ang dibdib ko. Anong nalaman niya? Tungkol ba sa akin? O isang bagong sikreto na maaari kong gamitin? Ang unang bato ay naibato ko na. At mukhang ang mga alon ay nagsisimula ng bumalik sa akin, mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Hindi ako nakatulog. Ang text message ni Luigi ay parang isang maliit na batong itinapon sa tahimik na lawa ng aking gabi, at ang mga alon na nilikha nito ay hindi mapakali hanggang sa sumikat ang araw. Paulit-ulit kong binasa ang mga salita, importanteng malaman mo to kaagad. Ang kaba sa dibdib ko ay halo-halong takot at pananabik. Nahuli na ba ako? O may bago ba akong alas laban sa kanila? 5:00 pa lang ng umaga, tinawagan ko na siya. Sinagot niya sa unang ring pa lang na para bang naghihintay din siya. Jazz? Ang boses niya ay medyo paos, halatang bagong gising, pero may urgensya. Luigi, ako to. Ano yung nalaman mo? Diretsahan kong tanong, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Hindi magandang pag-usapan sa telepono. Pwede ba akong dumaan dyan? Magdadala ako ng almusal. Ang simpleng alok na iyon, magdadala ako ng almusal, ay biglang nagdulot ng kakaibang init sa dibdib ko. Sa loob ng maraming taon sa mansyon ng mga Montemayor, hindi ko maalala kung kailan ako ipinagluto o dinalhan ng pagkain ni Arnold. Laging mga katulong ang gumagawa niyon. Ang mga maliliit na bagay na tulad nito, mga bagay na ipinagkait sa akin, ay biglang nagkaroon ng napakalaking kahulugan. Sige, mahina kong sagot. Hintayin kita. Pagkatapos ng 1 oras, may kumatok na sa pinto. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin si Luigi, may hawak na 2 supot ng papel mula sa isang sikat na fast food chain, at isang ngiti na, sa kabila ng pag-aalala sa kanyang mga mata, ay nakapagpagaan ng aking pakiramdam. Pandesal at corned beef. At kape. Alam kong paborito mo to dati, sabi niya, bahagyang nahihiya. Pumasok siya at inilatag ang mga pagkain sa maliit kong mesa. Ang amoy ng mainit na pandesal at kape ay pumuno sa apartment, at sa isang saglit, ang lugar na dati isimbolo ng aking pagtakas ay naging parang tahanan. Kumain kami ng tahimik sa simula. Parehong nagpapakiramdaman. Sa wakas, siya na ang bumasag sa katahimikan. May kaibigan ako sa isang accounting firm, panimula niya, ang boses niya ay seryoso na.
Isa sa mga junior auditor nila ay na-assign sa kumpanya ng mga Montemayor. Hindi direktang sa main company, kundi sa isa sa mga subsidiary nila, isang logistics company na si Arnold ang namamahala. Napatigil ako sa pag-inom ng kape. Anong nalaman niya? Maraming pera ang nawawala. O mas tamang sabihin, maraming perang bigla na lang sumusulpot at nawawala ulit. Mga consultancy fees sa mga kumpanyang walang record, mga delivery charges para sa mga produktong hindi naman exist. Sabi ng kaibigan ko, amoy na amoy ang money laundering. Pero syempre, takot siyang magsalita. Bago pa lang siya at alam niya kung gaano kapangyarihan ang mga Montemayor. Ito na. Ito na ang konkretong ebidensya na kailangan ko. Noong una, mga hinala lang ang meron ako, mga piraso ng usapan na naririnig ko. Pero ngayon, mayroon ng bakas na pwedeng sundan. Kailangan kong makuha ang mga papel na iyan, Luigi. Alam ko, sabi niya. At yun ang problema. Hindi basta-basta mailalabas ng kaibigan ko ang mga dokumento. Pwedeng masira ang buhay niya. Pero nangako siyang susubukan niyang kumuha ng kopya, dahan-dahan. Napatingin ako sa kanya, sa seryoso niyang mukha, sa determinasyon sa kanyang mga mata. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa akin. Isinusugal niya ang seguridad ng kanyang kaibigan para sa laban ko. Bakit mo ginagawa to, Luigi? Hindi ko mapigilang itanong. Delikado to, pwede kang madamay. Itinabi niya ang kanyang tasa at tinitigan ako ng diretsyo. Ang mga mata niya ay parang malalim na dagat, puno ng mga emosyong matagal nang nakatago. Hindi lang naman tungkol sa mga dokumento ang gusto kong pag-usapan, Vena. Jasmine. Ang paggamit niya sa tunay kong pangalan ay parang isang malambot na haplos sa aking puso. Noong gabing tumawag ka sa akin, pagpapatuloy niya, at narinig ko ang boses mo, nanginginig, puno ng takot may kung anong nagising ulit sa akin. 10 taon, Vena. 10 taon kitang sinubukang kalimutan. Sinubukan kong magalit sa'yo dahil pinili mo siya. Pero ang totoo, hindi nawala. Kahit kailan. Ang bawat salita niya ay parang alon na humahampas sa pader na itinayo ko. Ang pader ng galit, paghihiganti at sakit. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin, sabi niya, at marahan niyang inabot ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar, komportable. Ang gusto ko lang malaman mo, nandito ako. Hindi dahil sa utang na loob. Hindi dahil kaibigan kita. Nandito ako dahil hanggang ngayon, mahalaga ka pa rin sa akin. At hindi ko hahayaang may manakit pa ulit sa'yo. Hindi ako nakapagsalita. Anong isasagot ko? Na ang puso ko, na akala ko inaging bato na, ay biglang tumibok ulit ng malakas. Na ang pag-asang makasama ang mga anak ko ang tanging bagay na bumubuhay sa akin, pero ang presensya niya ay nagbibigay ng ibang klaseng buhay sa kaluluwa ko. Parang may kuryenteng dumaloy mula sa kanyang kamay papunta sa buong katawan ko. Biglang bumalik ang lahat ng pakiramdam, ang kilig ng high school, ang mga pangarap na sabay naming binuo, ang what-ifs na matagal ko nang ibinaon sa limot. Pwede pa ba? Pwede pa bang umibig ulit ang isang basag na tulad ko? Dahan-dahan kong binawi ang kamay ko, hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa takot. Takot na baka ang pag-asang ipinaparamdam niya sa akin ay isa lang ilusyon. Takot na baka madamay siya sa gulo ko. Luigi, hindi mo naiintindihan, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Magulo ang buhay ko. Delikado. Ang mga taong kinalaban ko, hindi sila basta-basta. Kapag nalaman nilang buhay ako, at kapag nalaman nilang kasama kita, hindi lang ako ang mapapahamak. Hindi siya natinag. Ang tingin niya sa akin ay hindi nagbago, puno pa rin ang pag-unawa at ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa mata ng isang tao, katapatan. Naiintindihan ko, Vena, malumanay niyang sagot. Naiintindihan ko ang panganib. At pinili ko pa ring manatili. Pinili kong kumatok sa pinto mo kaninang umaga. Pinili kong hanapin ang kaibigan kong auditor. Pinili kong maging bahagi nito. Dahil mas gugustuhin kong mapahamak kasama ka, kaysa mabuhay ng payapa habang alam kong mag-isa kang lumalaban. Ang mga salita niya ay tumago sa bawat pader na itinayo ko. Walang sinuman ang nagsabi sa akin ng ganoon kailanman. Si Arnold, ang mga sinasabi niya noon ay puro pangako ng yaman at seguridad, hindi ng sakripisyo. Ang naramdaman ko ay hindi na lang kilig,
ito ay isang malalim na paghanga at pasasalamat. Isang pag-asa. Isang pag-asang nakakatakot, pero kasabay nito, isang pag-asang hindi ko kayang tanggihan. Tumayo siya at nagsimulang ligpitin ang pinagkainan namin. Ang kilos niya ay simple at natural, na para bang sanay na siyang gawin ito sa bahay na ito, kasama ako. Hindi kita pipilitin, Jazz, sabi niya habang nakatalikod. Hindi ko hinihiling na suklian mo ang nararamdaman ko. Ang kailangan mo ngayon ay kakampi, hindi manliligaw. At yun muna ako para sa'yo. Isang kakampi. Hanggang sa maging handa ka na ulit. Bago siya umalis, huminto siya sa may pinto. Mag-iingat ka palagi. Tawagan mo ako kahit anong oras. Kahit para lang may makausap ka. At umalis na siya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aking sala, yakap-yakap ang sarili ko, pinipigilan ang pagyanig ng aking katawan. Ang paghihiganti ay isang malamig at madilim na daan. Pero ang pag-asang dinala ni Luigi ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman na iyon. Hindi nito kayang pawiin ang lahat ng dilim, pero sapat na ang liwanag nito para makita ko na may iba pang daan bukod sa galit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito? Kapag napabagsak ko na ang mga Montemayor? Kapag nabawi ko na ang mga anak ko? Anong klaseng ina ang haharap sa kanila? Isang inang puno ng put at sugat? O isang inang natutong maghilom? Ang plano ko ay hindi nagbago. Kailangan pa ring managot ni na Melanie at Arnold. Ngunit may nadagdag. Isang bagong layunin. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kailangan kong mabuo ulit. Hindi lang para sa mga anak ko, kundi para sa sarili ko na rin. At marahil para sa pagkakataong muling magmahal. Kinahapunan, habang nag-aayos ako ng mga bagong dating na supply sa Kanto Kape, napansin ni Eunice ang pagbabago sa akin. Mas magaan ang aura mo ngayon, puna niya, habang nagpupunas ng counter. Hindi ka na mukhang pasan ang daigdig. Dumaan ba si Luigi sa inyo? Ang kanyang tanong ay direkta, pero walang bahid ng pang-usisa. Mayroon itong pag-unawa, na parang alam niya ang nangyayari nang hindi ko pa sinasabi. Tumango lang ako, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mabuting tao si Luigi, sabi ni Eunice. Isa sa mga iilan na lang na natitira. Pero mag-ingat ka, Athena. Mahirap magtiwala ulit. Mahirap buksan ang pusong minsan ng dinurog. Pero minsan, huminto siya at tiningnan ako. Minsan, ang mga taong bumabalik mula sa nakaraan, sila iyong nakatakda talagang manatili para tulungan kang buuin ulit ang mga nawasak. Ang mga salita niya ay tumatak sa isip ko. Tadhana. Isang salitang matagal ko nang itinakwil. Para sa akin, ang buhay ay isang serya ng mga pagpili, mga tama at, sa kaso ko, mga maling pagpili. Pero paano kung may mga bagay na sadyang nakaguhit na? Paano kung ang pagbabalik ni Luigi at ang pagkikilala namin ni Eunice ay bahagi ng isang mas malaking plano? Nang gabing iyon, may ginawa akong kakaiba. Sa halip na buksan agad ang laptop ko para mag-imbestiga, kinuha ko ang isang maliit na notebook at isang ballpen. Sa unang pahina, isinulat ko, mga pangarap ni Jasmine. Sa ilalim nito, nagsimula akong magsulat. Mabawi sina Lucas at Sofia. Mabigyan sila ng isang simpleng buhay na puno ng pagmamahal. Magkaroon ng maliit na bahay na may hardin. Huminto ako. Napatingin ako sa listahan. Ito ang mga pangarap ni Athena noon bago siya masilaw sa yaman ni Arnold. Mga pangarap na ibinaon ko sa limot. Ngayon, binubuhay ko silang muli. Nagdagdag ako ng isa pa. Matutong magpatawad lalo na sa sarili ko. At sa huli, pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, idinagdag ko ang panghuli. Subukang maging masaya ulit. Isinara ko ang notebook at itinago ito sa ilalim ng aking unan. Ang paghihiganti ay mananatili, ngunit hindi na ito ang sentro ng aking mundo. Ito na lang ngayon ang tulay na kailangan kong tawirin para marating ang mga pangarap na ito. Binuksan ko ang aking laptop. Oras na para sa gyera. Tiningnan ko ang social media. At doon, nakita ko ito. Isang post mula kay Delia Alcaraz, ang socialite na pinadalhan ko ng email. Isang litrato niya na may caption, "It's always prudent to double-check where your hard-earned money goes. A surprise internal audit is always a good idea for transparency."
Charity begins with honesty. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Gumana. Ang unang bato ay hindi lang lumikha ng alon, lumikha ito ng lamat sa pundasyon ng kasinungalingan ni Andrea. Kasabay nito, isang panibagong lakas ang dumaloy sa akin. Hindi na ito ang purong galit na naramdaman ko noong una. Ito ay isang kalmado, nakapokus na determinasyon. Ang pag-asang binigay sa akin ni Luigi kaninang umaga ay hindi nagpahina sa akin, bagkus, pinalakas pa nito ang aking loob. Dahil ngayon, alam ko na kung para saan ako lumalaban. Hindi na lang ito para wasakin ang madilim na nakaraan. Ito ay para itayo ang isang maliwanag na kinabukasan. Ang takot ay may sariling amoy. Minsan, amoy kalawang parang dugong na nuyo. Minsan naman, amoy luma, parang lihim na matagal nang nakatago sa baul. At sa mga nakalipas na araw, ang amoy na iyon ang nagsimulang kumalat sa hangin na nilalanghap ng mga Montemayor. Ramdam ko iyon kahit na malayo ako. Ang e-surprise audit na ipinahiwatig ni Ken Alcaraz sa kanyang social media post ay naging isang maliit na sunog na unti-unting lumalaki. Nag-umpisa na ang mga bulong-bulungan sa alta sosyedad. Nagtatanong na ang ibang board members ng foundation. Si Andrea, na dati laging laman ng mga society pages, ay biglang nanahimik. Ang kanyang Instagram, na dati puno ng mga larawan ng luho, ay wala ng bagong post sa loob ng isang linggo. Nanginginig na sa takot ang bruha, sabi ni Eunice isang hapon habang nagkakape kami pagkatapos magsara ng shop. Isang maliit na ngiting tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiti ng ganoon, isang ngiting may bahid ng paghihiganti, pero mayroon ding pag-asa. Simula pa lang yan, sagot ko, habang pinapaikot ang tasa sa aking mga kamay. Si Andrea ay isang maliit na isda lang. Ang gusto kong mahuli ay ang pating. Melanie Montemayor. Ang pangalan niya ay parang yelo sa aking dila. Ang babaeng nag-orkestra ng lahat. Ang reyna ng kanilang madilim na kaharian. Habang si Andrea ay abala sa pagtatakip ng kanyang mga baka sa foundation, alam kong si Melanie ang totoong nagagalaw sa likod ng mga kurtina. Siya ang utak. Siya ang halimaw na kailangan kong harapin. Pero paano? Paano ko lalapitan ang isang babaeng halos pumatay sa akin? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang text message mula kay Luigi. Jazz, may nakuha na ang kaibigan ko. Hindi pa kumpletong report, pero isang ledger. Mga pangalan at petsa. Ipinadala ko sa email mo. May isang pangalan dyan na baka interesado ka. Mabilis kong binuksan ang laptop ko. Sa aking encrypted email, may isang file. Binuksan ko ito. Isang spreadsheet na puno ng mga numero at code. Ngunit sa isang kolong na may titulong Tipay, isang pangalan ang tumalon mula sa screen at sinampal ako. Ricardo de Guzman. Obgyn. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Kilala ko ang pangalang iyon. Si Ilchi. De Guzman ang obgyn ni Andrea. Siya rin ang obgyn ko noong ipinagbubuntis ko si Sofia. Inirekomenda siya sa akin ni Melanie, sinabing siya raw ang pinakamagaling at pinakatiwalat ng pamilya. Sa tabi ng pangalan niya, may petsa, October 14 na. Eksaktong isang araw matapos isilang ang anak ni Eunice na si Maya. At sa tabi ng petsa, isang malaking halaga, $2,000,000. Ang nakasulat sa remarks, Professional Services Rendered, and Melanie Montemayor. Anong serbisyo ang nagkakahalaga ng ₱2,000,000 na kailangang bayaran mula sa isang subsidiary company at hindi sa personal na account? Anong kinalaman ng isang obgyn sa pagkamatay ng anak ni Eunice? Parang may isang pira-pirasong puzzle na nagsimulang mabuo sa isip ko, at ang larawang lumalabas ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ko. Kinabukasan, sinabi ko kay Eunice ang tungkol sa ledger. Noong una, hindi niya maintindihan. Anong kinalaman ng isang doktor sa nangyari kay Maya? Naguguluhan niyang tanong. Hindi ko pa alam, ate, sagot ko. Pero may kutob ako. Isang napakasamang kutob. Kailangan kong makausap ang doktor na ito. Paano? Hindi ka pwedeng magpakita bilang si Athena. At lalong hindi ka pwedeng pumunta doon bilang si Jasmine. Tama siya. Kailangan ko ng isang dahilan. Isang dahilan na hindi ka hinahinala.
Isang dahilan na magbibigay sa akin ng access sa kanya. At doon, pumasok sa isip ko ang isang ideya. Isang ideyang mapanganib pero maaaring ito na ang tanging paraan. Gumawa ako ng appointment sa clinic ni Easy de Guzman. Ang ginamit kong pangalan, Yumrek Alcaraz. Delia Alcaraz. Ang socialite. Isang pangalang sapat na makapangyarihan para bigyan ako ng agarang schedule, pero umaasa akong hindi niya personal na tatawagan ang totoong Alcaraz para kumpirmahin. Isang malaking sugal. Pagdating ko sa klinik, ang kaba sa dibdib ko ay parang tambol na walang tigil. Nakasuot ako ng isang eleganteng bestida na hiniram ko kay Eunice, malalaking salaming pang-araw, at isang scarf na nakatakip sa kalahati ng aking mukha. Nagpanggap akong may matinding ubo para hindi masyadong magsalita. Yumrek Alcaraz. The doctor is ready for you, sabi ng sekretarya. Pagpasok ko sa kanyang opisina, bumungad sa akin si Easy de Guzman. Mas matanda na siya ngayon, may mga puti ng buhok sa kanyang sentido, pero ganoon pa rin ang kanyang ngiti, isang ngiting propesyonal pero walang init. Good afternoon, Yumrek Alcaraz. What can I do for you? Tanong niya. Umupo ako sa tapat ng kanyang mesa. Dahan-dahan kong inalis ang aking salamin. Sa isang segundo, nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi pagkagulat, kundi isang mabilis na pagkilala, na agad din niyang itinago sa likod ng kanyang propesyonal na maskara. Hindi niya ako nakilala bilang si Athena. Ang itsura ko ngayon ay malayong-malayo na sa dati. Mas payat, may maiksing buhok, at higit sa lahat, may ibang apoy sa aking mga mata. Hindi po ako si Alcaraz, mahinahon kong sabi. Nandito po ako para magtanong tungkol sa isang dating pasyente. Si Eunice Sandoval. Sa pagbanggit ko ng pangalan ni Eunice, nawala ang ngiti sa mukha ni Easy de Guzman. Bigla siyang naging alerto. I'm sorry, but due to patient confidentiality, I cannot discuss tea. Pinutol ko siya. Kinuha ko ang isang sobre mula sa aking bag at inilapag ito sa kanyang mesa. Sa loob, isang printout ng ledger, ang kanyang pangalan, ang petsa, at ang 2,000,000 piso. October 14 na. Isang araw pagkatapos manganak ni Eunice sa ospital na ito, sabi ko, ang boses ko'y malamig at matigas. 2,000,000 piso mula sa isang kumpanya ng mga Montemayor. Para saan ang bayad, doktor? Anong professional service ang ginawa mo para kay Melanie Montemayor na may kinalaman sa isang ina na kararating lang mula sa delivery room? Namutla si Easy de Guzman. Ang mga kamay niya sa ibabaw ng mesa ay nagsimulang manginig. Tiningnan niya ang pinto na para bang naghahanap ng saklolo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tanggi niya, pero ang boses niya ay basag. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Inilapit ko ang aking mukha, sapat na para makita niya ang galit sa aking mga mata. Alam nating pareho na nagsisinungaling ka. Si Eunice. Nawalan siya ng anak, di ba? Isang malusog na sanggol na babae. Ang sabi sa records, sudden infant death syndrome. Pero paano kung hindi? Paano kung may tumulong para maging ganoon ang kalabasan? Ang bawat salita ko ay parang suntok. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang taong nabisto. Paano kung ang 2,000,000 piso ay bayad para sa iyong pananahimik? O mas malala pa bayad para sa iyong kooperasyon? Biglang tumayo si Easy de Guzman at itinuro niya ako. Wala kang ebidensya. Mga akusasyon lang yan. Umalis ka na, kung hindi, tatawag ako ng security. Umiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Wala pa sa ngayon. Pero doktor, ang mga lihim parang sakit. Kapag hindi ginamot, kumakalat. At sa tingin ko, malapit nang kumalat ang sayo. Mag-isip-isip ka. Kaninong panig ka? Sa isang pamilyang handang magtapon ng mga taong wala ng silbi? O sa isang taong handang ibigay ang lahat para sa katarungan? Tumalikod ako at naglakad palabas. Bago ko isara ang pinto, lumingon ako sa huli. Hihintayin ko ang tawag mo, doktor. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi sa takot kundi sa galit. Ang hinala ko ay unti-unting nagiging katotohanan. Ito ang lihim ni Melanie. Hindi lang niya pinatay ang anak ni Eunice. Inagaw niya ito.
bumalik ako sa nakaraan. Naalala ko ang isang pag-uusap nila ni Arnold na narinig ko. Kailangan ni Andrea ng anak, Arnold, sigaw ni Melanie sa anak niya sa loob ng library. Isang anak para tuluyan ng matali sa pamilya. Pero baog siya. Sinabi na ng doktor. Ma, anong gagawin natin? Sagot ni Arnold. Ako na ang bahala, sabi ni Melanie, ang boses niya ay puno ng kasamaan. May paraan para sa lahat ng bagay. Noon, hindi ko naintindihan. Akala ko mag-aampon sila. Pero ngayon, nagmamadali akong sumakay ng jeep pa uwi. Sa bawat ugoy ng sasakyan, ang mga piraso ng puzzle ay naglalaglagan sa kanilang mga pwesto. Si Andrea hindi makapag-anak. Si Eunice na nanganak ng isang malusog na sanggol. Ang pagkamatay ng anak ni Eunice isang araw pagkatapos. Ang 2 milyong bayad kay UC de Guzman. At ang pinaka nakakakilabot na piraso, si Sofia. Ang ianak kini na Arnold at Andrea na isinilang diumano sa pamamagitan ng isang surrogate mother sa ibang bansa. Ngunit walang papeles. Walang pruweba. Bigla na lang siyang lumitaw sa buhay nila, 1 taon matapos ang insidente sa akin. Hindi maaari. Pagdating ko sa Kanto Kape, nandoon si Eunice, nag-aayos para sa pagsasara. Nakita niya ang itsura ko. Athena, anong nangyari? Hindi ako makapagsalita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang babaeng ito ang babaeng kasama kong lumalaban, hindi niya alam na ang katarungang hinahanap niya ay mas malapit at mas masakit kaysa sa inaakala niya. Ate Eunice, bulong ko, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Si Maya ang anak mo di. Huminga ako ng malalim, pinipilit na buuin ang mga salitang babasag sa kanyang mundo at sa mundo ko. Sa tingin ko, buhay siya. At sa mga salitang iyon, ang amoy ng takot ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Ang amoy ng isang katotohanang handa ng sumabog. May mga katotohanang parang salamin. Kapag nabasag, ang bawat piraso ay matalim, kayang sumugat ng sinumang humawak dito. At ang katotohanang sinabi ko kay Eunice, sa tingin ko, buhay siya, ay hindi lang bumasag sa salamin, pinulbos nito ang buong mundo niya. Nakatayo kami sa gitna ng tahimik na Kanto Kape. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng ref at ang kabog ng aming mga dibdib. Si Eunice, na kanina lang ay matatag at puno ng determinasyon, ay parang isang estatwang gawa sa babasaging salamin, anumang sandali ay maaaring gumuho. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, isang halo ng kawalan ng paniniwala, takot, at isang maliit, nanginginig na kislap ng pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Nautal niyang tanong. Athena, hindi magandang biro yan. Umiling ako, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa aking mga pisngi. Hindi ito biro, ate. Ang lahat ng piraso nagdudugtong. Ang pagiging baog ni Andrea. Ang desperasyon ni Melanie na magkaroon ng apo para matali si Arnold. Ang pagkamatay ng anak mong si Maya ang sabi nila. Ang 2 milyong pisong bayad sa doktor. Hinawakan ko ang kanyang mga braso na nanlalamig at nanginginig. At Eunice, may anak ngayon sina Arnold at Andrea. Ang pangalan niya ay Sofia. Lumaki siya na ang alam ay si Andrea ang nanay niya. Pero ang edad niya ay tumutugma sa kung ilang taon na dapat si Maya ngayon. Binitawan niya ako. Umatras siya ng ilang hakbang, umiiling, tinatakpan ang kanyang mga tainga na parang ayaw nang marinig ang susunod kong sasabihin. Hindi impossible. Nakita ko siya. Nakita ko ang munting kabaong niya. Ang kabaong ba binuksan mo? Mahinahon kong tanong, kahit na ang sarili kong puso ay dinudurog para sa kanya. Pinayagan ka ba nilang makita siya sa huling pagkakataon? O sinabi lang nila na mas mabuting alalahanin mo siyang buhay? Hindi siya nakasagot. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na kumpirmasyon. Ganoon ang mga Montemayor. Mahilig silang magkontrol ng naratibo, magdikta kung ano ang dapat mong makita at maramdaman. Naupo si Eunice sa isa sa mga silya, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi siya sumisigaw. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit mas malalim at mas masakit. Ito ang iyak ng isang inang ninakawan, hindi lang ng anak, kundi ng pagkakataong magluksa ng tama. Umupo ako sa sahig sa harap niya. Hinayaan ko lang siyang umiyak.
Walang salita ang makakapag-alis ng sakit na iyon. Ang tanging magagawa ko ay ang manatili sa tabi niya, ang maging saksi sa kanyang pighati. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganoong posisyon. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ngunit ang pagkalito ay napalitan na ng isang bagong apoy. Isang apoy na mas mapanganib kaysa sa galit. Ito ay ang puot ng isang ina. Kukunin ko siya pabalik, sabi niya, ang bawat salita ay matigas at puno ng lason. Kukunin ko ang anak ko, Athena. At sisirain ko sila. Sisirain ko silang lahat. Alam ko na ang gabing iyon ang magiging simula ng katapusan. Ang paghihiganti ay hindi na lang isang plano sa papel. Ito na ay isang digmaang personal para sa aming dalawa. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang isang linggo. Kaarawan ni Don Ricardo Montemayor, ang patriarka ng pamilya, ang ama ni Arnold. Isang granding selebrasyon ang gaganapin sa kanilang mansyon, ang mansyon na minsan kong tinawag na tahanan, ang kulungang ginto na naging impyerno ko. Ito ang perpektong entablado. Ang lahat ng mahahalagang tao ay nandoon, mga kasosyo sa negosyo, mga politiko, at ang buong pamilyang Montemayor. Ang plano ay simple pero delikado. Gagamitin namin ang gabi para ihulog ang pundasyon ng kanilang perpektong mundo. Si Eunice, gamit ang kanyang mga lumang koneksyon sa catering business, ay nakakuha ng pwesto bilang isa sa mga event staff. Ang kanyang uniforme at face mask ang magiging kanyang balakayo. Ang kanyang layunin, makalapit kay Sofia, makita ang kanyang anak sa unang pagkakataon, at kung papalarin, makakuha ng isang bagay na magpapatunay sa kanilang relasyon, isang hibla ng buhok, isang laruan, kahit ano. Ako naman, hindi pwedeng pumunta. Masyadong mapanganib. Ang papel ko ay manggagaling sa labas. Gabi ng party. Nasa apartment lang ako, katabi ang aking laptop, habang si Luigi ay nasa isang van na nakaparada ilang kanto mula sa mansyon, nagsisilbing lookout at getaway driver para kay Eunice. Ang aming komunikasyon, isang maliit na earpiece. Nasa loob na ako, bulong ni Eunice sa earpiece. Naririnig ko ang mahinang tunog ng musika at tawanan sa background. Ang daming tao. Parang walang krisis. Mag-ingat ka, ate, sagot ko, ang puso ko'y kumakabog. Hanapin mo lang siya. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. Sa aking laptop, binuksan ko ang isang program na matagal ko nang inihanda. Isang program na kayang mag-hijack ng audio-visual system ng mansyon. Isang regalo mula sa isang kaibigan ni Luigi na isang tech genius. Ilang minuto ng tensyon ang lumipas. Nakita ko siya, Athena, nanginginig na bulong ni Eunice. Naglalaro siya malapit sa fountain. Ang ganda niya. Kamukhang-kamukha siya ng tatay niya. Ang sakit sa boses niya ay halos madurog ang puso ko. Focus, ate, paalala ko. Sa screen ng laptop ko, may lumabas na mensahe mula kay Luigi. May paparating. Si Arnold at Andrea. Papunta sila sa direksyon ni Eunice. Ate, umalis ka dyan. Ngayon na, mabilis kong sabi. Pero huli na. Sino ka? Narinig ko ang matigas na boses ni Andrea sa earpiece. Bakit mo tinititigan ang anak ko? Nanlamig ako. Nahuli siya. Excuse me, ma'am, sagot ni Eunice, pinipilit na maging kalmado. Hahanga lang po ako sa anak ninyo. Ang cute niya po kasi. Huwag mo siyang lalapitan. Bumalik ka sa trabaho mo, utos ni Arnold, ang boses niya ay puno ng otoridad. Narinig ko ang mga yabag papalayo. Okay ka lang, ate, tanong ko. Hindi, sagot niya, humihinga ng malalim. Pero may nakuha ako. Sa gitna ng gulo, nagawa niyang kunin ang panyong nahulog ni Sofia sa damuhan. Isang maliit na bagay, pero sapat na para sa isang city test. Ito na ang hudyat. Luigi, ihanda mo ang sasakyan. At Eunice, pumunta ka na sa exit. Ako na ang bahala dito. Huminga ako ng malalim. Itinaas ko ang aking mga daliri sa keyboard. At pinindot ko ang enter. Sa gitna ng mansyon, ang malaking screen sa likod ng entablado, na nagpapakita ng mga masasayang litrato ng pamilya Montemayor, ay biglang naging itim. Ang malamyos na musika ay biglang naputol. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Isang boses na binago ng computer, malamig at walang emosyon.
Ang boses ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Lalo na sa pamilya Montemayor. Nakikita ko sa isip ko ang gulat at pagkalito sa mukha ng lahat. Si Arnold, si Melanie, si Andrea. Nandito tayo para ipagdiwang ang buhay ni Don Ricardo, pagpapatuloy ng boses. Pero paano naman ang mga buhay na sinira ninyo? Sa screen, lumabas ang unang larawan, ang ledger, na naka-highlight ang pangalan ni Evie De Guzman at ang 2 milyong piso. Isang tanong lang, yan, Melanie Montemayor. Bakit kailangang bayaran ang isang obgyn ng 2 milyon mula sa pera ng kumpanya? May kinalaman ba ito sa biglaang pagkamatay ng anak ng isang empleyado ninyo noon? Narinig ko ang mga bulungan ng mga tao. Ang gulat sa kanilang mga boses. Sunod na lumabas sa screen, isang kopya ng financial statement ng Andrea Cares Foundation na may mga pulang bilog sa mga kaduda-dudang gastusin, mga biyahe, alahas, mga bagay na walang kinalaman sa pagtulong sa mga bata. At ikaw, Andrea, sabi ng boses. Anghel ka sa paningin ng marami. Pero ang pera ng mga batang dapat mong tulungan, saan nga ba talaga napupunta? Ang mga mukha ni na Arnold at Andrea ay namumutla. Si Melanie naman, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit, hinahanap kung saan nanggagaling ang gulo. At para sa huling pasabog, isang recording ang tumugtog. Isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Arnold at ng isa sa kanyang mga tauhan, isang recording na nakuha ni Luigi mula sa kanyang source. Arnold, siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa. Walang dapat makatunog na galing sa atin ang mga peking gamot na yan. Tauhan, yes, sir. Pero paano kung may mag-imbestiga? Arnold, ako ang bahala. Sa Pilipinas, kayang bilhin ng pera ang lahat. Pati ang katahimikan. Ang katahimikan sa hardin ay nabasag ng mga nagulat na hininga. Ang mga kasosyo, ang mga politiko, lahat sila ay nakatingin kay Arnold, na parang hindi makapaniwala. Ang pundasyon ng kanilang perpektong pamilya ay gumuho sa harap ng lahat. Bago pa man makareaksyon ang security, pinatay ko na ang system. Nakalabas na kami, sabi ni Luigi sa earpiece. Papunta na kami dyan. Napahawak ako sa aking dibdib, humihinga ng malalim. Ang aking katawan ay nanginginig sa adrenaline. Nagawa naming itanim ang bomba. Ngunit habang nakatingin ako sa aking refleksyon sa madilim na screen ng laptop, nakita ko ang sarili kong mga mata. Wala doon ang saya ng tagumpay. Wala ang kasiyahang inaasahan ko. Ang nandoon ay pagod. Ang paghihiganti ay isang nakakapagod na laban. Bawat hakbang pasulong ay parang pag-ubos sa isang bahagi ng aking kaluluwa. Nasira ko sila ngayong gabi. Ngunit sa proseso, pakiramdam ko ay may nasisira rin sa loob ko. Ang galit na nagtulak sa akin ay unti-unti akong nilalamon. Napatanong ako sa sarili ko, sulit ba ang lahat ng ito? Kapag natapos na ang lahat, ano ang matitira sa akin? Ano ang matitira kay Jasmine? Ano ang matitira kay Athena? Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng party ay parang isang panaginip na mabagal. Ang bomba na pinasabog namin sa mansyon ng mga Montemayor ay lumikha ng isang malaking lindol na yumanig hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong mundo ng negosyo at alta sosyedad. Ang mga balita ay naglipa na, mga spekulasyon tungkol sa money laundering, mga tanong tungkol sa integridad ng foundation ni Andrea, at ang pinakamalaking usapan, ang recording ng boses ni Arnold tungkol sa mga peking gamot. Isa-isang nagsimulang dumistansya ang kanilang mga kaibigan at kasosyo. Ang mga investigasyon ay nagsimula na, opisyal man o hindi. Ang imperyong itinayo nila sa kasinungalingan at krimen ay unti-unti nang nagpapakita ng mga bitak. Masaya dapat ako. Ito ang gusto kong mangyari. Ito ang pinaghirapan namin ni Eunice. Ngunit, gaya ng naramdaman ko noong gabing iyon, wala ang inaasahan kong kasiyahan. Sa halip, ang nararamdaman ko ay isang malalim na kahungkagan. Ang paghihiganti pala ay hindi isang matamis na prutas, ito ay isang mapait na gamot na kailangan mong lunukin, at ang lasa nito ay nananatili sa iyong lalamunan. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking apartment, nakatingin sa kisame, kumatok si Luigi sa pinto. Hindi ko siya inaasahan. Gabi na sabi ko pagbukas ko ng pinto. May dala siyang 2 bote ng beer. Mukhang kailangan mo ng kausap, sabi niya, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ka sumasagot sa mga text ko. Pumasok siya at umupo sa sahig,
isinandal ang likod sa sofa. Inabutan niya ako ng isang bote. Umupo ako sa tabi niya, pinapanatili ang kaunting distansya sa pagitan namin. Nanalo tayo, di ba? Mahina kong tanong na parang kailangan ko ng kumpirmasyon mula sa iba. Gumagana ang plano. Tumango si Luigi. Gumagana. Pero ang tanong, kamusta ka? Ang simpleng tanong na iyon ay bumasag sa kung anong natitirang depensa sa akin. Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, hinayaan kong makita niya ang lahat, ang pagod, ang pagkalito, ang sakit. Hindi ko alam, Luigi, aminado ko, ang boses ko'y nanginginig. Akala ko, kapag nakita ko silang nagdurusa, gagaan ang pakiramdam ko. Akala ko, ito ang magpapagaling sa akin. Pero bakit parang mas lalo lang akong nasasaktan? Ibinaba niya ang kanyang bote at humarap sa akin. Ang kanyang tingin ay malambot at puno ng pag-unawa. Kasi hindi naman talaga paghihiganti ang kailangan mo, Vena. Ang paggamit niya sa tunay kong pangalan ay parang isang susi na nagbukas sa pinakailalim na bahagi ng aking puso. Si Jasmine ang gustong maghiganti. Pero si Athena, ang gusto lang niya ay kapayapaan. Ang paghihiganti, parang pag-inom lang iyan ng lason at pag-aantay na mamatay ang kaaway mo, pagpapatuloy niya. Sa huli, ikaw lang din ang nasasaktan. Ang kailangan mo ay hindi ang makita silang bumagsak. Ang kailangan mo ay ang makita ang sarili mong bumangon. Lumapit siya ng kaunti, sapat lang para maramdaman ko ang init mula sa kanya. Ang kailangan mo ay kapatawaran. Patawad, napatawa ako ng mapait. Paano ko sila patatawarin sa lahat ng ginawa nila? Ninakaw nila ang mga anak ko. Halos patayin nila ako. Paano? Hindi sila, malumanay niyang pagtatama. Ikaw. Kailangan mong patawarin ang sarili mo. Natigilan ako. Patawarin ang sarili ko? Para saan? Patawarin mo ang sarili mo sa pagpili sa maling tao, sabi niya, na parang binabasa ang isip ko. Patawarin mo ang sarili mo sa pagtitiwala sa mga taong hindi karapat-dapat. Patawarin mo ang sarili mo dahil hindi mo naprotektahan ang sarili mo noon. Hindi mo kasalanan ang nangyari, Vena. Biktima ka. At para makaalis ka sa pagiging biktima, kailangan mong bitawan ang galit na nagkukulong sa iyo sa nakaraan. Ang mga salita niya ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Tama siya. Ang pinakamalaking galit na nararamdaman ko ay hindi para kay Melanie o kay Arnold. Ito ay galit sa sarili ko. Galit dahil naging mahina ako, dahil nabulag ako, dahil hinayaan kong mangyari ang lahat. Ang mga luha ay nagsimula na namang dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng paglaya. Dahan-dahan, inabot ni Luigi ang aking mukha at pinunasan ang aking mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang paghaplos ay magaan, ngunit ang epekto nito sa akin ay malalim. Ang distansya sa pagitan namin ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay nasa harapan ko lang, ang kanyang hininga ay mainit sa aking balat. Pwede ka nang huminto sa pagiging si Jasmine gayon, bulong niya. Si Athena na ulit. Ang Athena na kilala ko. Ang Athena na matapang, matalino at kayang mahalin ulit. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa aking mga labi. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis, na para bang gusto nang kumawala sa aking dibdib. Ang lahat sa paligid namin ay naglaho. Kami na lang dalawa ang natira sa maliit na espasyong iyon. At dahan-dahan, idinikit niya ang kanyang mga labi sa akin. Ang halik ay malambot sa simula, isang tanong, isang paalam sa lahat ng sakit. At nang tumugon ako, lumalim ito. Ito ay isang halik na puno ng 10 taon ng pangungulila, ng mga what-ifs, ng mga nasayang na pagkakataon. Ito ay halik ng pag-asa, ng pangako ng isang bagong simula. Sa halik na iyon, hindi na ako si Jasmine, ang babaeng puno ng galit. Hindi na rin ako si Athena Montemayor, ang biktima. Ako lang si Athena. At sa mga bisig ni Luigi, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman kong ligtas ako. Naramdaman kong buo ako. Humiwalay kami sa isa't isa, parehong habol ang hininga. Ipinatong niya ang kanyang noo sa akin. Mahal kita, Athena, bulong niya. Noon pa man. Hanggang ngayon. Mahal din kita, Luigi, sagot ko, at sa pagsabi ko ng mga salitang iyon, naramdaman kong isang malaking bigat ang nawala sa aking puso.
Totoo pala. Posible palang magmahal ulit. Kinabukasan, may bago sa akin. Ang paggising ko ay hindi nakasama ang pait ng nakaraan, kundi ang tamis ng kasalukuyan. Ang paghihiganti ay kailangan pa ring tapusin, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa katarungan. Katarungan para kay Eunice, para sa mga anak ko, at para sa kapayapaang nararapat sa aming lahat. Pumunta ako sa kanto kape na may bagong pananaw. Naabutan ko si Eunice na nakatitig sa panyong nakuha niya mula kay Sofia, na nakalagay na ngayon sa isang maliit na Ziploc bag. Nag-iisip ka ba ng pareho sa iniisip ko? Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Sagot ko. Pero kailangan nating siguraduhin. Mayroon akong isang huling alas na hindi ko pa ginagamit. Isang bagay na itinago ko mula sa mansyon bago ako tumakas, isang lumang baby book ni Lucas, ang panganay kong anak. At sa loob nito, nakadikit ang isang hibla ng kanyang buhok mula sa kanyang unang gupit. Kailangan namin ng i-test. Ang buhok ni Lucas, ang panyo ni Sofia, at isang sample mula kay Eunice. Kung magtutugma ang ni Sofia at ni Eunice, ito na ang huling pako sa kabaong ng mga Montemayor. At kung magpapatunay na magkapatid sina Sofia at Lucas, ito na ang katibayan ng krimen ni Arnold, ang pagtataksil sa sarili niyang asawa at anak para sa isang kabit. Ngunit ang paggawa nito ay nangangahulugan ng pagharap sa isang masakit na katotohanan. Para kay Eunice, ito ay ang kumpirmasyon na ang anak na akala niyang patay ay buhay, ngunit lumaki sa kamay ng kanyang mga kaaway. Para sa akin, ito ay ang patunay na ang isa sa mga anak na pinakamamahal ko, si Lucas, ay may kapatid na hindi niya kilala, isang kapatid na produkto ng pinakamadilim na kasinungalingan. Handa ka na ba, ate? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matatag. Para makuha ang anak ko, handa ako sa lahat. Sa sandaling iyon, alam kong ang laban ay hindi na lang tungkol sa pagbagsak. Ito ay tungkol sa pagbuo. Pagbuo ng mga nasirang pamilya. Pagbuo ng mga pusong sinugatan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak, at ang pag-ibig na muli kong natagpuan, ang siyang magiging aming pinakamalakas na sandata. Ang resulta ng ECT test ay dumating sa isang selyadong brown envelope, isang manipis na sobrang naglalaman ng bigat ng aming mga nakaraan at ng susi sa aming kinabukasan. Hawak ito ni Luigi, ang kanyang mukha ay seryoso. Nasa apartment ko kaming tatlo, ako, si Luigi at si Eunice. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, bawat segundo ay parang isang oras. Inilapag ni Luigi ang sobre sa mesa. Walang gustong unang gumalaw. Ito na ang katapusan ng lahat ng pagdududa. Pagkatapos nito, wala nang atrasan. Si Eunice ang unang bumasag sa katahimikan. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at kinuha ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng luha, ay kalmado na ngayon. Sa loob ng ilang linggong paghihintay, naghanda na siya. Ano man ang laman nito, handa na siyang tanggapin. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang mga papel. Binasa niya ito ng tahimik. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit nakita ko ang isang luhang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng kumpirmasyon. Ibinigay niya sa akin ang mga papel. Maternity test result, Eunice Sandoval and Sofia Montemayor, match. Probability of maternity, 99.9%. Sibling test result, Lucas Montemayor and Sofia Montemayor, half-siblings, sharing a parent. Probability, 99.9%. Hawak ko sa aking mga kamay ang katotohanan. Si Sofia ay anak ni Eunice. Si Sofia ay kapatid sa ama ng anak kong si Lucas. Ang lahat ng kasinungalingan ni Arnold at Melanie ay narito na, nakasulat sa itim at puti. Si Arnold ay hindi lang isang masamang asawa, isa siyang halimaw na nakipagsabwatan para agawin ang anak ng ibang babae para lang itago ang pagiging baog ng kanyang kabit. Tumingin ako kay Eunice. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatanaw sa malayo. Sa buong buhay ko, sabi niya, ang boses niya ay mahina pero matatag, ang tanging pinangarap ko ay ang maging isang ina. Ibinigay sa akin si Maya. At pagkatapos, kinuha rin siya. Ngayon, nalaman kong hindi pala siya nawala. Ninakaw lang siya. Paano ako magsisimula ulit, Athena? Lumapit ako sa kanya.
Hindi ka mag-iisa, ate. Sa tulong ng isang abogado na kaibigan ni Luigi, inihain namin ang kaso. Ang mga resulta ng FII, kasama ang ledyo ng pagbabayad kay Effie de Guzman, na sa huli ay pumayag na tumestigo kapalit ng immunity, at ang testimonya ko tungkol sa tangkang pagpatay sa akin, ay naging isang bombang sumira ng tuluyan sa pamilya Montemayor. Ang pagbagsak nila ay mabilis at brutal. Si Melanie at Arnold ay inaresto para sa kidnapping, falsification of public documents, at attempted murder. Ang kanilang mga negosyo ay bumagsak. Ang kanilang mga ari-arian ay na-freeze. Ang pangalang Montemayor na dati simbolo ng kapangyarihan ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang pinakamasakit na eksena ay ang pagkuha kay Sofia mula sa poder ni Andrea. Nandoon kami ni Eunice kasama ang mga social worker. Si Andrea ay nagwawala, sumisigaw na anak niya si Sofia. Ngunit si Sofia, isang batang matalino para sa kanyang edad, ay tila nalilito lang. Hindi niya maintindihan ang gulo. Nang unang lumapit si Eunice sa kanya, umatras ang bata, takot sa babaeng hindi niya kilala. Durog ang puso ni Eunice, pero hindi siya sumuko. Umupo siya sa sahig, sa lebel ng bata at mumiti lang. Isang ngiti ng isang ina na 10 taong naghintay. Hindi kita sasaktan, mahinang sabi ni Eunice. Ako si Mama Eunice. At matagal na kitang hinahanap. Doon, sa gitna ng gulo, unti-unting lumapit ang bata. Marahil ay may naramdaman siyang koneksyon, isang bagay na hindi maipaliwanag ng isip. At sa unang pagkakataon, hinawakan ni Sofia ang kamay ni Eunice. Ang paglipat ay hindi naging madali. May mga gabi ng pag-iyak, mga araw ng pagkalito. Ngunit ang pasensya at pagmamahal ni Eunice ay walang hanggan. Unti-unti, natutunan ni Sofia na tawagin siyang ni Mama. At ang mga anak ko, sina Lucas at Sofia, ibinigay sa akin ang full custody. Noong una ko silang mayakap ulit, matapos ang halos 1 taon, ang mundo ko ay muling nabuo. Si Lucas, na naaalala pa ako, ay umiyak ng mahigpit sa aking mga braso. Si Sofia naman, na maliit pa, ay tila nag-aaral ulit ng mukha ko. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay isang lengguwaheng hindi nakakalimutan. Lumipat kami sa isang simpleng bahay sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Isang bahay na may maliit na hardin, tulad ng nasa listahan ng mga pangarap ko. Si Luigi, tinupad ang kanyang pangako. Sumama siya sa amin. Hindi na bilang isang kakampi, kundi bilang isang haligi ng aming bagong pamilya. Isang hapon, habang naghahanda ako ng merienda, nakita ko mula sa bintana ang isang eksenang hindi ko akalaing posible. Si Eunice at ang kanyang anak na si Maya, ipinagpilitan niyang gamitin ang tunay na pangalan ng bata, kasama ang aking mga anak na sina Lucas at Sofia, ay masayang naglalaro sa hardin. Naghahabulan sila, ang kanilang mga tawa ay parang musika sa aking pandinig. Lumabas si Luigi at umakbay sa akin. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking hindi ako iniwan, sa lalaking nagturo sa akin kung paano magpatawad at magmahal ulit. Umiti ako, isang tunay na ngiti na nagmula sa puso. Sagot ko. Sobra. Hindi perpekto ang lahat. May mga peklat pa rin sa aming mga puso. May mga gabing binabangungot pa rin ako sa alaala ni Melanie. May mga pagkakataong nalulungkot si Eunice kapag naiisip niya ang mga taon na nawala sa kanila ni Maya. Ngunit ang mahalaga ay ang ngayon. Ang paghilom. Minsan, tinanong ako ni Lucas, Mama, bakit po hindi na natin kasama si Papa Arnold? Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Anak, minsan sa buhay may mga taong naliligaw ng landas. Nagkakamali sila. Ang Papa Arnold mo, nagkamali siya. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi ka na niya minahal. Ito ang huling hakbang sa aking pagpapatawad. Ang pagtanggap na kahit sa dilim, may mga bahid ng liwanag. Hindi ko kailanman malilimutan ang sakit na idinulot ni Arnold, ngunit para sa kapakanan ng aking anak, pipiliin kong alalahanin na minsan, sa kabila ng lahat, siya ang lalaking nagbigay sa akin kay Lucas. Ang kwento ni Athena Montemayor ay natapos sa bodega kung saan siya iniwang patay. Ang kwento ni Jasmine ay nagtapos noong gabing bumagsak ang mga Montemayor. Ang kwentong isinusulat ko ngayon ay ang kwento ni Athena, isang ina, isang kaibigan, isang asawa. Isang babaeng dumaan sa impyerno, ngunit sa tulong ng pag-ibig at pagpapatawad, natagpuan ang daan pabalik sa langit.
Isang langit na hindi nasa isang mansyon o sa mga mamahaling bagay. Isang langit na nasa mga yakap ng aking mga anak, sa mga halik ng lalaking mahal ko, at sa kapayapaang natagpuan ko sa wakas sa aking puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Athena, isang paglalakbay mula sa pait ng paghihiganti patungo sa tamis ng pagpapatawad at pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay ni Athena, mula sa kanyang pinakamadilim na sandali hanggang sa kanyang pinakamaliwanag na umaga. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi lang tinta ang ibinuhos ko sa mga pahina, kundi pati na rin ang isang piraso ng aking damdamin. Naramdaman ko ang kanyang galit, naramdaman ko ang kanyang sakit, at higit sa lahat, naramdaman ko ang kanyang unti-unting paghilom. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang salaysay ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamatinding unos ng buhay, laging may pag-asang sisikat. Na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa paniningil, kundi sa kakayahang magpatawad, lalo na sa pagpapatawad sa ating mga sarili. At na ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay may kakayahang ayusin at buuin muli ang kahit anong pusong nawasak. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang tumatak sa inyong isip at puso? Aling bahagi ng kwento ang nagpaiyak, nagpakilig, o nagbigay sa inyo ng inspirasyon? Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwento.